pangalan nung inireklamo mong live-in partner? Si Jaime David de los Santos po. May problema ba kayong dalawa? Yung pag-chat niya po ng kung ano-ano sa mga kasama ko. Ano mga klaseng chat? Yung si Maylin, mahilig yan sa lalaki, mahilig po yung mamera. Yan nga po yung inaano sa akin sa salon. Ano, matatanggal daw po talaga ako. Kaya yun po talaga yung ninapit ko. Ayon sa sikat na salon, naapektuhan daw ang ibang trainees at suppliers sa ginagawang paninira at pananakot ng dating kinakasama ni Maylin. Kung sobra na ang apekto nito sa salon, ay mapipilitan silang tanggalin itong si Maylin bilang trainee. Hindi ko po siya sinisiraan direct. Hindi, nandito na yung mga ebidensya eh. Kaya hindi mo sinisiraan directly, so gusto mo tirahin ng indirectly, ganun ba yun? Hindi niyo po ako naiintindihan. Eh talaga di kita maintindihan, hindi mo kami sinasagot ng mais. Wala sa punto yung mga sinasabi mo sa amin. Kasi nangyayari, naapektuhan ng company, naapektuhan ng HR. Gusto mo mawala ng trabaho itong tao na to? Hindi naman sir, aabot na sana yan sa HR. Siya naman po rin nagpapalaki niyan eh. So parang gantihan na lang to, sir. Hindi na yan healthy para sa isang relasyon. So, Binabalikan mo na lang tong kinakasama mo. Naririnig mo ba yung sarili mo, Jaime, ngayon? Republic Act 9262. Yan po yung emotional abuse against women. Pagka po itong si Miss Maylin nagkaroon ng kaisipang idemanda si Mr. Jaime, naku po hindi na po matatapos ang dilubyo sa buhay ni Mr. Jaime dahil sa kanyang mga pinagkagagawa. I don't wanna talk about relationships, pero kasi may mga nadadamay na bata dito, isipin mo may anak si ma'am, madadamay at madadamay din yung bata dito sa pinaggagawa ninyo. Lumapit po ako siya, #pabitag mo. Kasi po, nirereklamo ko po yung kinakasama ko pong si Jaime de los Santos dahil po sa mga paninira po niya sa chat, lalo po sa mga kasamahan ko. Doon po sa training ko, sinabihan po kasi ako na isang beses na lang, tatanggal po ako. Ayaw ko pong matanggal kasi wala ko eh. Wala po akong magulang. Alam po kung lalapitan. Nag-aaral po yung anak ko. Tsaka pumapasok po talaga ako. Inaano ko yung training dahil po sa anak ko. Kasi wala talaga lalapitan. Tapos lagi niya pinaparinig sa anak ko na minumura niya ako. Tapos sinasabihan niya walang pinag-aralan. Sabi po niya sa anak ko, ikaw kanya, isa ka pang palamunin. Ayoko sa'yo. Tapos sabi niya, yung nanay mo, ano yan, malandi yan, pokpok yan, mahilig yan sa lalaki. Yung anak ko po, napapansin ko, para na po siyang Hindi na po siya katulad dati na yung mga po siya sa eskwelahan. Ngayon po, parang kahit sinasabihan po siya, parang wala lang, parang hindi na po siya, parang wala naririnig. Ganun po eh. Parang nagbago po yung anak ko. Para po sa reklamong to, makausap natin ngayon ng live sa ating studio si Maylin Sales. Anong pangalan nung inireklamo mong live-in partner? Si Jaime David de los Santos po. Ilang taon na to si Jaime? 41 po. Okay, so ilang years na kayo magkasama ni Jaime? 1 year po mahigit. Live-in po kami. Isang bahay lang kayo Opo. nakatira. Ikaw ba may anak? Siya ba may anak? Anong setup Meron ng po siyang anak. sa una? Opo, may mga anak po siya. Tapos ako po, may anak din po ako. Pero may problema ba kayong dalawa mag-live-in ni Jaime? Yun nga po, yung pag-chat niya po ng kung ano-ano sa mga kasama ko, pati po dun sa Pag circle. sinabi mong kasama sa trabaho, Opo, sa trabaho po. bakit sinachat ni Jaime yung mga katrabaho mo? Hindi ko po alam, ma'am. Ano mga klaseng chat? Yung ano po, si Maylin, ganito yan, na mahilig yan sa lalaki, maano yan sa pera, mahilig po yan mamera yan. Yun po yung inaano niya. Bakit niya sinasabi yun sa mga katrabaho mo? Hindi ko po alam, ma'am, kung bakit niya po yun sinasabi. Pati po yung sa supplier namin, doon po sa salon na pinapasukan ko, chinat din po niya. So in short, Dinamay na pati rin. mga boss mo. Tama? Opo. Boss Ayan po yung chat niya. Ikaw, sa... bakit ka nag-I love you kay Maylin Sales? Are you flirting with her? Kanino niya pinadala to? Doon po sa kay Jaime din po yung pangalan, Jason. So ganyan talagang kino-confront niya. Kapag Opo. nagselo siya, feeling niya may something Opo, kayo. pero I-chat niya agad. Pero diretsoy na natin. Ikaw ba, may iba kang inaano, kinikita, dinidate? Ay, wala po, ma'am. Wala. Wala po. Wala siyang rason para magselos? Wala po.
Okay. Kasi, Well, siguro no, para sa akin, whether nagsiselos or hindi, I don't think it's the right place na ipaghalo dun sa iyong workplace. So kung ano man ang meron kayo personal, hindi dapat hinahalo dun sa professional. yan nga po yung inaano sa akin sa salon, na ilang beses po ako kinausap eh. Tapos bakit daw po ganun, mga dapat sa amin na lang, bakit kung sino-sino pa po daw nadadamay. Tapos ang sabi po sa akin, matatanggal daw po talaga ako. Actually, yun yung nilapit mo sa amin. Ayun po talaga yung nilapit ko kasi ang hirap ko po kasi pumasok. Pumapasok nga po ako na gising madaling araw, sikusun ko anak ko, tapos may kipagsabayan ako sa mga siksikan sa MRT, pumapasok ako, minsan wala akong ulam, kanin lang. Tapos gaganunin niya ako. Tapos Sabihin niya may mawawalan ka ba ng lalaki trabaho? ako. Kung may lalaki ako, hindi ako makakaranas na pasok ako na wala akong ulam. Anak ko lang yung ibilihan ko ng itlog. Tapos, mangungutang ako sa mga kasama ko para lang meron akong budget. So siguro kausapin na natin itong inireklamong live-in partners na si Jaime De Los Santos. Sir, kwento nyo siguro sa amin, ano yung panig ninyo dito sa sinasabi ni ma'am na kung saan ay nangihimasok ka na doon sa mga katrabaho niya about certain suspicions and whatnot. So nagkakaroon na ng mga chismis at paikot-ikot na kung saan ay nagsisimula sa iyo. Totoo ba yun, sir? So, kung bakit po ako nag-message sa mga kasamahan niya, kasi masyado siya nagpapaawa na siya ng sobra na wala siyang baon, wala siyang pera. Lahat po yan may pinanggalingan kung bakit nahinto ang pagbigay ko ng pera at pagluluto ng pagkain sa kanya. At kung bakit ko rin po na-message yung mga kasamahan niya, may dahilan po lahat yan. Anong dahilan mo, Jaime? Ang dahilan po niyan, sinabi ko doon sa messages, sabi ko, kaya yan ganyan, kaya yan wala siyang baon o pera. Kasi nga marami na siyang ginawang kalokohan sa akin. Nahuli ko na naman siya for the second time around na ginawa niya sa akin na nakikipag-chat siya kung kani-kaninong lalaki. Actually, hindi to pinakauna, may mas una pang mga problema ako sa kanya. Nahuli ko siya na meron siyang kachat na seaman, pinadalang pa siya 2 beses ng 3,000, so totally 1,000. Tapos naano ko na bago siya umuwi sa akin sa bahay, nagbi-video call muna siya bago siya umuwi. Alright, sir, so may mga instances na kung saan ay, this is your accusation, na kung saan ay nagkaroon na siya ng mga lalaki at kung whatnot. So, sir, bakit yung pinaabot sa kanyang trabaho at mga katrabaho ang mga ganong klaseng pangyayari? Kasi nga sir, gusto kong malaman din nila kung saan ako nanggagaling. Pero sir, do you think that is the right forum to do so sa point na nagkakaroon na ng problema yung mismong HR ng company sa kanya at posibleng tanggalin pa siya? Hindi naman sir umaabot na sana yan sa HR kung hindi siya nag-aano pa. Siya naman po rin nagpapalaki niyan eh. Hindi, sir, yung ibig kong sabihin is hindi dapat kayo nanghihimasok dun sa mga kasama niyo sa trabaho sa usaping personal. Kasi sir, kung nagkakaroon ng ganong klaseng pag-uusap na umaabot sa punto na nagugulo na ang kanyang trabaho at serbisyo dun sa kumpanya, then magkakaroon ng problema at posible mawalan pa siya ng trabaho at baka maapektuhan pang inyong anak. Di ba po ba? Sir, siya naman din po ang unang tumitira sa akin sa mga kasama niya. Nanggagaling din sa kanya yan. Dapat ang mismong kakausapin mo is yung mismong tao na si Mylene. Kung hindi kayo magkasundo, edi better as is na imbis na magkagulo pa kayong dalawa, edi maghiwalay na lang kayo. Tama. Sir, hindi rin niya din dapat na kinukwento ako sa mga kasamahan. Sir, separate yung professional and personal lives nila, hindi na apektuhan ng kanilang trabaho, then so be it. Pero kung naapektuhan, sir, ang pride mo dahil nasisiraan ko dun sa mga tao na kinakausap niya, then kung ayaw mo yun, edi simply just leave the person. Hiwalayin mo na. Kung hindi, kausapin mo mismo itong si Mylene kung bakit may ganong klase pangyayari. Kung hindi natigilan, edi iwanan mo. Kinakausap ko yan, sir. Oo nga, sir, ang ibig kong sabihin, kung nag-uusap man kayo, no, hindi mo na dapat pinaabot sa trabaho kahit man hindi siya nakikinig. Kasi nangyayari, naapektuhan ng company, naapektuhan ng HR. Gusto ba mawala ng trabaho itong tao na to? Naapektuhan din ako sa mga ginagawa niya. Gaya niyan dito sa isang mall dito na nagpapautang kasi ako ng pera. Kinukwento niya na kinukuha ko yung pera niya.
yung sahod niya. So, binabalikan mo na lang tong kinakasama mo. Naririnig mo ba yung sarili mo, Jaime, ngayon? Ay, Naririnig ko. Oo, so ang goal mo talaga, kaya mo chinachat yung mga katrabaho niya para mawalan siya ng trabaho? Hindi po, ako nga po mismo. Hindi, parang hindi, sir, ganun yung na yun. sinasabi Oo, mo ganun yung kasi, sinasabi ganito, mo. ganito, Ganun sir, na no? yun eh. Ganito, sir, yung sinasabi mo ngayon sa area, as I am hearing it, no, I don't think na-realize mo, may term yan na sinasabi na kung saan, alam mo yung pang-gaslight sa tao? Yes. May sasabihin siya, may gagawin siya mali, katumbas nun, nagkamali ka, babalikan din kita ng mali. So parang gantihan na lang to, sir. Hindi na yan healthy para sa isang relasyon. I don't wanna talk about relationships, pero kasi may mga nadadamay na bata dito. Kaya ang gusto ko sana sabihin, no, kung hindi talaga kayo magkasundo, nagbabalikan na lang kayo, nagsusumbatan na kayo, edi maghiwalay na lang kayong dalawa. Imbis na magkakaroon pa kayo ng damayan at ang problema sa inyong sarili-sariling mga buhay na hindi naman dapat namin pinangingialam, pero dahil para sa kapakanan ng bata or anak, gusto lang namin sana na mabigyan ng pagkakataon siguro na maayos ang kanyang buhay. Kasi syempre, sir, isipin mo, may anak si ma'am, madadamay at madadamay din yung bata dito sa pinaggagawa ninyo. Sinabi ko na yan sa kanya bago pa mangyari. Alright, sinabi mo sa kanya, nakinig ba siya? Hindi siya nakikinig. Oh, kung hindi siya nakinig, sir, edi dapat iniwan mo na. As simple as that. Oo. Kung may hindi kayo pagkakasundo ng isang tao, wag mo nang babalikan at gagantihan. Kung ayaw makinig, iwanan mo na. Ganun na nga po sana ginawa ko. Sana hindi siya umabot dito. O bakit O, hindi bakit mo hindi iniwan, ginawa? sir? Bakit ko po siya hindi iniwan? Tanungin niyo po siya kung paano. Hindi, ikaw ang Desisyon mo tinatanong. yan. Actually, sana, Jaime, ganun lang kababaw yung problema nyo, no? Pero kasi dinulog namin to sa mga eksperto. Diyan sa barangay ninyo, pati police, tinawagan namin. Pati with Attorney Batas, tinanong din namin. At hindi kasi siya simpleng nag-aaway. May emotional abuse kang ginagawa dito sa kinakasama mo. Which is, criminally, baka maging liable ka. Hindi siya talagang nare-resolve lang na maghiwalay kayo eh. Mali yung ina-access mo yung Facebook niya, yung ina-access mo yung messenger niya, mali rin na dinadrag mo yung company. Naiintindihan mo ba yung ganong sitwasyon, Jaime? Lumipat na po siya ng bahay. Nagbigay po ako sa kanya ng pera. Okay, so naghiwalay na talaga kayo? Yes po, nagbigay na po ako. Oo, naghiwalay kayo physically, pero yung panggugulo mo, wala pa rin. Ang sinasabi ko talaga, mag-move on kayong dalawa. Hindi yung physically maghiwalay kayo, mag-move on din kayo sa mga kanya-kanyang buhay nyo. Ganun ang buhay, move on lang. Hindi niyo po ako naintindihan. Talaga di kita maintindihan, hindi mo kami sinasagot ng maayos kasi wala sa punto yung mga sinasabi mo sa amin. Naintindihan ko po kasi, which is babae siya, tapos pati yung anak niya, inano niya dyan na para yung simpatsya talaga ng tao is makuha niya. Pero tanungin kita, lalaki sa lalaki, yung ginagawa mo ba dito sa babae tama? Sinisiraan mo sa trabaho? Ulitin ko po, hindi pa kayang paninira sa Oh, hindi nga tama. So anong gagawin mo? Hindi ko po siya sinisiraan direct. Hindi, nandito na yung mga ebidensya eh. Okay, sandali. Anong sinabi mo, Jaime? Hindi ko naman, hindi target ang paninira doon. Ine-explain ko. Hindi, may sinabi ka hindi mo sinisiraan directly, so gusto mo tirahin ng indirectly, ganun ba yun? Kung pagbabasihan niyo yung messages ko doon sa mga kasama niya, ine-explain ko lang kung bakit nangyari yon. Bakit nila Pero bakit kailangan mo nga i-message, sir? Yun ang po ulit-ulit kong sinasabi. Kailangan mo kumprontahin yung babae. Hindi dapat itong mga kasamahan niya sa trabaho. Kausapin natin si Attorney Batas Mauricio para siguro kahit papano medyo relation side siya. Pero let's see on the legal aspect kung anong magagawa. Bago maghiwalayan, kailangan po malaman ni Miss Maylin, ni Jaime, at ng buong sambayan ang nagtitiwala sa pabitag mo ni Ben Tulfo ang katotohanan. Republic Act 9262, yung pagte-text, pagme-message sa mga katrabaho ng babae, at kung ano-ano pa. Bagamat wala namang sapat na batayan, naku po yan po yung emotional abuse against women. At ayon po sa Republic Act 9262, may parusang pagkakabilanggo, yan po lamang aksyon na yan ng lalaki na 20 taon. Pagka po itong si Miss Maylin, nagkaroon ng kaisipang idemanda si Mr. Jaime, naku po, hindi na po matatapos ang dilubyo sa buhay ni Mr. Jaime dahil sa kanyang mga pinaggagawa. Hindi ko po maintindihan ito kung ano ipapayo ko, pero kung talagang magpupumilit po yung Mr. Jaime na hindi humingi ng tawad at hindi kilalanin ang kanyang mga pagkakasalang kriminal dito kay Miss Maylin, papayuhan po natin Ginoong Carl Tulfo si Miss Maylin, sampahan mo na ng kaso, humingi ka ng permanent protection order para hindi na makalapit yung lalaking yan
kahit sa anino mo lamang. So, on the line ngayon sa Police Lieutenant Zoraida Singh, ngayon Chief Station Women and Children Concern Section, SWCCS. Ma'am, ano po ang magagawa ng inyong tanggapan para dito? With regards to the case of Miss Mylene Sales, pumunta siya dito sa stasyon in which she was attended by our investigator, Police Corporal Apaya, regarding her situation. And then, tinanong siya, sir, directly kung ano bang gusto niyang mangyari, sir. Sabi naman ni Miss Sales na gusto niyang i-blatter, at the same time, gusto niyang makausap yung lalaki. So, in short, sir, sinamahan siya ng ating investigador immediately doon papunta sa Barangay Rodriguez. Ang ginawa lang ng natin, sir, yung investigador is in-assist si ma'am sa doon sa barangay. So it's up to the barangay on what to do regarding doon sa issues and concern ni Miss Sales. Siguro ma'am, balikan ko lang itong si Miss Mylene. Ikaw ba mismo ay willing na ngayon na mag-file ng case laban dito sa lalaki? Ano po, kung hindi naman po siya titigil, kasi inanuhan niya po ako eh. Nagbanta po yan eh. So, desidido ka ba mag-file ng case or bibigyan mo ulit ng pagkakataon? Siguro po, para sa akin, stop na lang siya. Pero ma'am, paano siya mag-i-stop kung hindi mo siya fa-filean ng case? Paano din siya mapapalayo sa'yo kung hindi mo din siya fa-filean ng case? Ito lang, Mylene, wag na lang muna. Okay. Wag na lang muna po. Okay. Pero wag, hindi yung wag. Kasi nakita mo sarili mo, maawa ka sa sarili mo, Mylene. Maawa ka sa anak mo. Tao naman Okay. po eh, masyado na ako stress na Kaya nga, hindi ka namin tatanungin ngayong araw, okay? Pag-isipan mo. Opo. Pero kung kami ang tatanungin namin, gusto namin na mag-file ka ng case. Pero ikaw pa rin ang magde-decide nun. Okay? Dahil ikaw yung magiging complainant. Kung hindi pa buo ang loob mo ngayon, huwag ka munang sumagot na hindi o oo. Okay? Bibigyan ka namin ng pagkakataon na mag-isip. Okay? Dahil nga sobrang stress na si Mylene, siguro Sir Carl, ito na yung tamang panahon na talaga may makausap tayo. Ngayon naman, tawagan na natin ngayon si Dr. Camille Garcia, ang ating clinical psychologist. Dr. Camille, ano po nakikita nyo dito base po sa inyong analysis as a psychologist? Okay, basically, no, Carl, nakikita ko na dito habang nung sinasabi nga niya na hindi siya magpa-file ng kaso, parang nakakalimutan niya na talagang naapektuhan na siya, and yung emotional abuse na nangyayari dito can be considered na she is already suffering a battered wife syndrome or battered partner syndrome. Kasi napansin mo kahit na gano'n na yung ginagawa sa kanya, gusto pa rin, hindi pa rin siya nakakapag-isip dahil yung siguro masyado ang gaslighting na ginawa ng taong ito na nako-confuse na siya kung tama yung magiging hakbang niya o hindi. Kaya sana pagdating sa ganyang pagkakataon, no, sana maisip din niya na ano ba yung magiging priority niya. Dahil kasi kung ang iisipin niya palagi baka yung threat na yon, samantalang may mga tutulong naman sa kanya, importante siguro na ang isipin niya muna ngayon baka nagsasuffer na siya ng anxiety and depression. So, pagdating sa ganung pagkakataon, sana maintindihan niya kung kinakailangan niya ng mental health professional na para matulungan siya, yun na siguro ang makakatulong para maibsan din yung kanyang nararamdaman na depression at saka takot. Kasi yung mga ganitong pagkakataon, baka mamaya it will turn out siya pa yung iisipin niya, siya pa may kasalanan kaya ipino-forgive niya yung taong yun. Yun yung nakakalungkot dun. Siguro, Mylene, ganito, total tinutulungan ka. Sana bigyan mo ng pagkakataon na ayusin mo yung sarili mo. Nandito ang yung bitag para tulungan ka. Kung gusto mo na sasamahan ka dito, ako mismo tutulong sa'yo para makita natin kung ano magiging problema, yung nagiging problema mo, para maintindihan mo maigi kung talagang kailangan pa bang na magkaroon ng tsansa itong partner mo or kinakailangan na talagang ayusin na natin ang sarili mo. Dahil kasi pag habang tumatagal yan, baka mamaya umabot siya sa mas matinding mental health issue. So yun lang siguro may tutulong ko, Carl. Baka sakasakali, padala mo si Mylene dito sa amin. Sige ma'am, if ever naman na makausap namin after and willing naman siya pumunta, we'll go ahead and do that. So Dr. Camille, maraming salamat po sa pagbigay ng inyong mensahe ngayong araw. Ngayon naman siguro balik na tayo dito kay Mylene at saka kay Jaime. Jaime, nandiyan ka ba? Yes, sir.
nandito. Jaime, ganito na lang, no? Siguro kung ano man ang hiling na itong kabilang panig na si Mylene, kung saan ay parang ayaw na niya talaga dun sa inyong relasyon, then best be it na lang siguro na kayo ay maghiwalay na lang for the sake of everyone's benefit. Hindi na ako magsasabi ng kung ano man, but pag-isipan at sana naman na kayo ay maghiwalay na ng maayos para kahit papano both of you can grow by yourselves. Maraming salamat, sir. Alright, maraming salamat din. So, ngayon naman, no, nakausap ng Bitag ang HR ng sikat na salon kung saan trainee si Mylene. Ayon sa sikat na salon, naapektuhan daw ang ibang trainees at suppliers sa ginagawang paninira at pananakot ng dating kinakasama ni Mylene. Personal problem daw ito ni Mylene at kung sobra na ang apekto nito sa salon ay mapipilitan silang tanggalin ang sinasabing itong si Mylene bilang trainee. So siguro, Ma'am Mylene, sana naman mapag-isipan mo na maayos ito na pag-usapan natin ngayon. Kung sakali man na meron na hindi pagkakasundo sa inyong dalawa at talagang malaking bagay na nagiging apekto sa iyo, then maganda na talaga na kung sa tingin mo ayaw pa rin tumigil ng kabilang panig ay magkaroon na ng pagpa-file ng kaso. Kagaya ng sabi ng abogado na go ahead, you have the right to file the case. Mas maganda na diretso na sa hukuman para magkaroon na ng kahit papanong agaran solusyon ang inyong problema. Alright, ma'am? Opo, sir. So maraming salamat po sa paglapit dito sa amin and sana naman mapag-isipan nyo lahat ng nangyari ngayong araw. Opo, sir. Alright. Maraming salamat din po. Alright. At dyan tayo nagtatapos ngayong araw dito sa sumbungan natin. Hinggit sa sumbungan, investigahan na anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak Bitag, ilalaban ka di iiwan. Sa ngalan ng aking ama na si Ben Bitag Tulfo, ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag ipabitag mo.